Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po dito ngayon ay magre-rewiring po ako ng busina. So yung busina po kasi ay nasa baba po yung relay niya. May relay po kasi yung busina. Kapag once na nag-wiring po tayo ng busina ay mayroon po talaga dapat relay para mas malakas po yung tunog ng busina. At para maiwasan po yung pagkasira ng switch. So nakita ko po yung wiring nito. May babaguhin po ako dahil nasa baba po yung relay nito. Ito po yung busina ng sasakyan na to. At yung relay po ay ito po yung relay. So ang nangyayari po ay pag umuulan po ay nabababad po sa tubig ito. Kasi mayroon po nga indikasyon na nilagyan po ng sealant itong relay na to. So ibig sabihin talagang mabababad po ng todo to habang may tubig na nadadaanan tong sasakyan na to or kapag umuulan, kaya nilagyan po ng sealant. So ang gagawin ko po ay ililipat ko po to sa taas, sa loob, at pati itong relay na to ay papalitan ko na rin. Papalitan ko siya ng bago. Ito po yung ipapalit ko. At yung relay ay ililipat ko po yung location niya sa loob ng sasakyan. Kasi kapag nagda-diagnose po nito, pag nagkaroon ng problema ay lagi pong gumagapang po yung gumagawa dito. So napakababa po ng height ng sasakyan na to, itong panel na Light Ace. Ayan po, Light Ace to, Toyota. So para maiwasan na rin na laging nababasa ng tubig. Kasi pinasukan po kasi ng tubig to, maaaring pag pumasok po yung tubig ay ang kasunod po noon ay kalawang na. So pag nagkaroon ng kalawang, yung mga kontak po sa loob ng switch ay ng relay na to ay maaaring magpo-pour contact siya o kaya mag-stack up siya o kaya masusunog yung winding nito. So pinakamaganda po na mahilipat siya sa taas. So wiringan po natin. So ito na po yung wire na wiring ng horn. Papalusot po natin dito.
So ito na po, ano ko na yung relay na i-transfer ko na. At hanap ko na lang po ng pwesto to dito. Para madali po pag nagkaroon po ng problema ay mabilis po siyang i-diagnose. Hindi po katulad sa baba at lagi po siyang nababasa ng tubig. So may tendency po na masisira kagad yung relay na yon. So ito na po siya. Testing po natin. Ayan. At ito na po yung connection na galing ng horn pad or push button switch kapag kailangan natin paganahin yung busina. So since hindi pa po connected yung mga wiring sa steering column dahil kasasalpak lang po, wala pa po siyang wiring, so pwede po natin i-testing. Consider po natin itong supply na to ay galing po ng horn pad. Tututukan po natin to kung tutunog siya. So ayan po. So gumagana na po siya. I-re-retip na natin. So ayan po, okay na po yan. Nandito na po yung relay nya. So tapos na po yung wiring ng horn relay. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you all po.